Kino-question ng isang nagbalangkas sa 1987 Constitution at ilang pang-legal expert ang pagbalik sa Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi naman ng isa pang Constitution framer, unprecedented o hindi man inaasahan ng nakbang na yan ng Senado, hindi ibig sabihin ay bawal na ito. May opinion din ang isang nagbabalik Senado na si dating Senate President Tito Soto. May unang balita, si Joseph Morong. Tingin ni Senator-elect Tito Soto, hindi na kinailangang ibalik sa Kamara ng 19th Congress ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte dahil sila naman ang naghain nito. Sa halip aniya, pwedeng iratipika ito ng papasok na Kamara sa 20th Congress sa pamamagitan ng isang resolusyon. Isa si Soto sa mga uupong Senator Judge kapag nagpalit ng Kongreso sa June 30. Dagdag ni Soto, tanging Korte Suprema ang may kapangyarihang magpasya kung may paglabag sa saligang batas at hindi ang Senado o Impeachment Court. Ito rin ang sinabi ni Atty. Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Ang naging hakbang daw ng ilang senador tila pagdiskaril sa impeachment proceedings. These people have another agenda other than obeying the mandate of the Constitution. Kasi self-executory yung Constitution eh. Nakakalimutan yata nila that they are senators because the people voted them as senators. They are senators of the people. They are not senators of Vice President Duterte. Dapat mag-inhibit themselves if they have any integrity. Ang ginawa ng Senado ni wala raw sa konstitusyon at wala rin sa sarili nilang rules of procedure ayon kay UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase. Insulto rin daw ito sa Kamara dahil ang Kongreso hindi naman katulad ng Korte na may higher at lower court. Dapat ma-offend yung House. Yung remand, essentially, second guesses yung House kung ano yung ginawa niya. No? And puts them higher. The Senate, higher. Co-equal sila, nire-respeto na lang yung isa't isa. Hindi naman kini-question ng Senado pag ang House nagpapasa ng bill sa kanila kung sinunod ba ng House yung proseso nila. So bakit kini-question ng Senado ngayon kung sinunod ng House yung proseso nila sa pagpapasa ng impeachment complaint? Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Sa parte ng impeachment, Korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Ayon naman kay retired Associate Justice Adolf Ascuna na isa rin sa nagbalangkas ng saligang batas, unprecedented o hindi pa nangyayari ang ginawang pagbalik ng impeachment complaint. Pero pinapayagan ito para masiguro ang malinis na pagtawid ng Articles of Impeachment mula 19th Congress patungong 20th Congress. Pareho ang pananaw ni Escudero ng questionin ni Senador Risa Ontiveros ang pagbabalik ng impeachment complaint sa Kamara. Ika nga din ni Justice Ascuna, makabago man, kakaiba man, hindi bawal o illegal dahil sa kapangyarihan ng Senado to try and decide all impeachment cases. Ngayon kung sa pananaw at palagay niya ay illegal yan, ginagalang ko ang kanyang karapatan na questionin ito sa Korte Suprema. At anumang kautusan ng Korte Suprema bilang abogado, ako itatalima doon. Ang mahalaga raw ayon kay Justice Ascuna ay hindi naman napipigilan yung impeachment process kahit pa niremand o ibinalik ng Senado ang Articles of Impeachment sa Kamara. Ang pinakaimportanteng elemento raw ay hawak na ng impeachment court ang kaso at maaari ng maisunod ang paglilitis at pagdedesisyon ng wala ng delay matapos itong tumawid sa susunod na Kongreso. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.